Ayan, so bali good morning. Ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog. Ay muli na naman yung samahan sa property na may sukat po na 3.7 hectares. Ang kagandahan po ng 3.7 hectares, meron po tayong nadadalang running water na pinakang sapa po sa loob ng property. Ayan po, kung mapapansin po nyo, meron pong sapa dito sa loob po ng property na kinapipistahan po natin na 3.7 hectares. So napakaganda po nito, napakarami po nitong nilalaman pang produkto ng niyog. So dito lang po ako nag-start sa pinakang baba po ng property para mapakita ko po sa inyo yung pinakang source ng ating water. Yan po, napakalinaw po ng source ng tubig dito sa ating property na pinabibinta po na 3.7 hectares na may presyo na 2.2 M. So bago ko po pasukin ng property, ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog. Ay muli na naman yung samahan. Yung po mga hindi pa naka-subscribe at naka-like, follow sa ating YouTube channel, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na murang property. So ang kagandahan po ng property na 3.7, ito po ay TCT clean title. So sa pinakang sapa na po ako dumaan. Yan. Nasa pinakang baba po tayo ng sapa. So ito po ay nadadalhan pa at nasasakupan ng property na 3.7. Tapos yung taas naman po, yan po yung marami pong fruit bearing, mga nakapansin ko santol sa gilid na yan. Tapos mga coconut, andyan po yung mga ating coconut na may bilang po na nasa 500 kapuno pa daw po yan, sabi nung kasama nating guide dito na nagturo po sa atin sa property nito. So ang location nga po pala uli ng property ay Gumaca, Quezon. So yung pong mga investment, mga retirement na naghahanap po ng ganitong property, makikita po niyo yung aming contact number, ang WhatsApp and Viber po sa taas ng ating screen na yan. Ang contact po dyan, kontakin na lang po ninyo yan. So ang kagandahan po nito ay napakalapit po sa Barangay Road. So lumakad lang po ako na nasa 2 minutes lang po pagpasok dito sa property na to. Meron naman po tayo dito makukuha na right of way papasok dito kasi napakalapit lang po, nasa 100 meters lang po ang layo nito sa Barangay Road. Yan po, ito po yung pinaka boundary ng sapa. So aakyatin na po natin pinakang loob po nung 3.7 hectares na may halagang 2.2 M. Yan po, muli na naman na samahan natin ang ating guide para mailibo tayo sa ating property na pinagtitiwala at pinabibinta po ng mabait na seller. So direct to seller po tayo dito mga ka Art of Field Vlog. Yan po, napansin po nyo talaga napakaganda po. Tapos ito po yung source of water. Kaya hindi po tayo mamumroblema. Kung sa electricity naman po, meron din tayong source of electricity dito. Ito po ay napaka lapit lang natin sa poste ng kuryente at napakalapit din po natin sa National High School at Elementary School. Yan po yung pinaka property nya. Napakarami pong nilalamang produkto pa ng niyog. Napakaganda po ng pistonan pagkalupa nya. Kung mapapansin po mga ka-Art of Field Vlog, so ito na po yun. Nasa taas na po tayo ng pinakang property. Doon po tayo galing sa sapa. Yung pinag-umpisahan ko po ng video doon kanina, doon na po tayo galing. So napakarami po niyang nilalamang produkto pa ng niyog at marami pong hardwood na mga kahoy dito na pambabahay po. Yan, napakaganda ng property at napaka-flat naman po ng area nya. So yan po, may malaki pang kahoy na antipulo. Yun yung mapapansin po, kalakasan pa bumunga ng nyug. Ang kagandahan pa po ng nyug at flat po itong area na to. Yan, yun yung mapapansin po, flat na area, napakaganda, napakalapit sa karsada. Yan po yung karsada kabila na yan. So 100 meters lang po, o wala pa, mga 80 meters ang layo lang po natin sa Barangay Road. So ang reality po ng lupa nya, flat land, then nag-upland na marami pong niyog na nasasakupan pa. Ito po ay nagkakahalaga ng 2.2 M lang po, 3.7 hectares. So napaka ganda na po ng property. So pwede naman po tayo request isang second lot lang din po tayo dito. Maka-request naman po tayo dun sa harap ng right of way na 4 meters papasok naman po dito sa property ito. Yan, may fruit berry na manggang kalabaw at napakaganda pa po ng ating mga nyug. At ito pong area na to ay talagang Carabao grass po itong area na to. Lilinisin lang po natin to, i-maintain lang po ang linis nito. Ay talagang napakaganda na po ng 3.7 hectares na kakahalagang 2.2 M. Ang kagandahan po nito, TCT clean title po tayo, direct to seller, wala na po tayong po problemahin.
updated ang amilyar. So ang may-ari po nito ay may edad na, kaya hindi na rin po nila maintindihan, maabyad ang property. So ang anak naman po ay may mga trabaho na, wala na rin po silang hilig mag abyad ng lupain na to. So yan po, mapapansin po nyo, napakalakas po mamunga ng mga niyog at napakaganda po ng view dito sa area na to. Napaka peaceful at napakatahimik po ng area. Yan, so meron tayong mga view na matatanaw. Yan po, ang ganda ng view. Yan po yung karating natin na property. Then dyan po tayo may binibinta sa area na yan, kabila na yan, na 1 hektarya lang din po ang sukat, ay dyan din po yun. Kaya yung gusto po mag-avail ng property na 3.7, pwede rin po nyo kunin yung 1 hectares po natin dyan na karating po nitong property na 3.7. So magkalapit lang po sila. Pero mas maganda po ang status ng lupang to, kasi mapapansin po nyo sa ating screen ng video, yan po ay flat na area at napakadami po na nilalamang produkto ng niyog. So nasa 500 kapuno pa raw po ito na niyog. Yan, napakaganda po nito. Sa mga buyer po natin dyan na gusto pong mag-inquire nito, contact na po kayo sa ating screen na yan. Ang WhatsApp and Viber po nasa taas po ng screen na yan. So source of water, meron po tayong sapa. Pwede po tayo mag-alaga dito ng manukan. So sa sasabunging manok po dito, napakaganda po nitong area na to. Kung yung mapapansin po, pwede po ito sa farm ng manukan. Tapos marami po tayong mga niyog na produkto dito. So, pwede po nating mapakinabangan. Kaya dala pa kaya malaking kahoy na yun? Hindi na ho. Ay hindi no, nasa boundaryhan na po yung malaking kahoy na papansin po ninyo, boundaryhan na po yan. Ito na po yung pinakang property niya. So Carabao grass oh. Tapos nag-uplan, daming anahaw na mga pwede nating pampagawa ng bahay kubo, yung pambubong. So panalong panalo po tayo, napakaganda po talaga ng pisto ng 3.7 hectares na to. So dito parang may source of water pa ditong bukal sa area na to. Ayan, ang kapansin po nyo, Carabao grass. At napakadami po na hardwood. Ayan, ito na po yung pinakang kasama ko na mismo si Kuya dito. Siya na yung mismo ang pinakang nagtuturo. Ayan, ito na po yun. Hanggang doon pa po sa may taas na yun. Abot pa daw po sa pinakang tagudtod. Yung pinakang pisto ng pagkalupa niya. Ayan, mapapansin naman po nyo, talaga napakaganda po at napakarami po nitong nilalamang produkto pa ng niyog. Yan po. Yan po ay naglat pa rin na area na yan. So may source of water pa rin tayo dito sa taas ng bundok. So yan, nasasakupan pa rin po ito ha. Makipapansin po nyo, napakarami pong nilalamang produkto ng niyog. So tinas ko lang po yung ating video. Pero sa pantay naman po, yan, medyo upland lang po siya na konti. So estimated po natin dito 70% flat, 30% upland. Tapos flat na rin po yung pinakang ibabaw niya. So ito po yung bundok. Meron pa rin po tayong source of water. Yan po. Meron pa rin po naman tayo sapa sa lugar na to. May mga bukal po tayo dito. Kaya hindi po tayo mamumroblema sa tubig. So kung tayo magbabahay po sa area na to, pwede po tayo ditong magkabit lang ng gitmatic galing sa sapa. O pwede tayo mag-business dito ng maglagay tayo ng mini resort. So pwede rin po dito mini swimming pool. Tapos magbahay tayo, napakaganda po ng view at napaka-relaxing at fresh air po. Napakadami naman po natin ditong magagamit na kahoy na hardwood. Madaming antipulo po magagamit nating pampabahay. Kaya wala po tayo magiging problema. So sa mga buyer po na yan na lagi nakasubaybay sa ating munting channel, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for watching. So hanggang dito na lang po ang aking video. Napakita ko na po sa inyo pinakang loob po at ang reality ng pagkalupa niya. So panalo po tayo dito para sa mga investment, mga retirement na naghahanap ng ganitong property na punong-puno po ng produkto na niyog. Bali sa description na lang po natin ng video ilalagay yung pinakang full details. Yan. So bali dito na po. Yan sa may kawayan na yon, na yun po yung pinaka-boundaryhan. So dito, bibidyohan ko na po palabas para mapakita ko po sa inyo yung pinakang kung gaano kalayo tayo sa Barangay Road. So ito na po yung pinakang property niya na 3.7, nagkakahalagang 2.2 M. Gumaka Quezon po ang location. Yan. Tara na po, palabas na po tayo sa pinakang Barangay Road. Yan po, lalabas na tayo sa pinakang Barangay Road. Yan, ito na po, pwede na po ito natin kukunin na right of way. So pasok na rin po dito ang ating 4 wheels. Yan. Yan yung mapapansin po.
palabas na tayo. At ito po ay hindi karsada ha. Ito po ay daan tao lang. Yan, dito na po tayo magsasabi ng pinakang right of way. Ayun na po. Yung barangay road, mapapansin po natin yung may bahay na yon. Yan na po yung pinakang, yan, barangay road na po yan sa may naglalakad na yan. Start po ng ano, wala pa po 100 meters, then ito na po yung pinakang property. Yan, pinakita ko na po sa inyo pinakang property. Yan, napakarami po na produkto na niyog. Then yan po yung magiging right of way. Yan, hanggang dito po. Abot pa po ito ng ating property. Yan po yung karatig na malaking kahoy, boundaryhan na po yan. Ito na po yung ating property. So ito na po yung papunta tayo ng barangay road. Yan po yung puro bahayan po. School lang elementary na, yan lang po sa tapat na yan. Makapasin po nyo, elementary school na po yan. Maingay na yan. So dyan na po yung barangay road. Po, lalabas na po ako para mapasilip ko po sa inyo. So yung pong 1 hectares, dan dito rin po ang magiging right of way natin sa lugar na to. Yan po, napakalapit lang naman po ng ating barangay road. So tara po, palabas na ako. Yan, yan na po yung elementary school. Mapapansin po nyo, yan po yung school. Ayun na rin po yung karsada doon sa may nakatayo na tao na nakaputi na yon. So lalapitan po natin yan. Yan, ito na po yung pinakang barangay road nya. Yan po yung elementary school. Yan na po, tapos yun lang po yung property. Doon lang po sa may unahan na yun, wala pa pong 100 meters. So 3.7 hectares, 2.2 M lang po ang halaga ni seller. So ito na po yung elementary school. Pasok na po ang ating sasakyan dito. Ito na po yung barangay road. So napakarami pong bahayan dito sa area na to. Yan, ito na po yun. Yung pinakang barangay road, tapos doon na po yung pinakang property. So plat na plat naman po yung dadaanan. Ito na po yung elementary. Ayan po. Papansin po natin dyan sa loob na yan. So elementary school na po yan, may bakod na yan. Yan, halos kalapit lang po natin. Kaya napakaganda-ganda po nito sa mga investment at mga retirement na may mga anak po dyan ng mga elementary. So panalo-panalo po itong property na 3.7, nagkakasaga lang po ng 2.2 M. Ayan po, school po yan, kabila na yan. Kaya maingay po na yan. Ayan po yung elementary school. Tapos ito na po yung barangay road, papunta naman po ng barangay hall. So maganda po ito.